Enyero 2025, nagliliyab ang Los Angeles. Naggangalit ang mga sunog sa kagubatan sa Southern California na kumitil ng hindi bababa sa 31 katao sinunog ang 10,000 mga bahay at nagpalikas na mahigit 200,000 katao. Nangyari ito dahil natagalan ng mga otoridad tukuyin kung kailan at saan nagsimula ang sunog. May Israeli startup na nagsasabing may solusyon sila para maiwasan ang ganitong trahedya sa hinaharap. Sa ngayon, nandito tayo sa Carmel Forest, sa hilagang bahagi ng Israel, kung saan nasaksihan natin ang isa sa pinakamalalang sunog sa kasaysayan ng Israel noong 2010. Mga 1,000,000 puno ang nasira at 45 katao ang nasawi. Habang pinapatay nila ang apoy, sumisingon na agad ang tubig bago tumama sa apoy. Nakikita natin sa buong mundo na dahil sa climate change at pagkatuyo ng lupa, lalang dumadami at hindi mapigilan ng mga sunog. Ang layunin ay alamin kung paano matukoy agad ang apoy bago ito kumalat at sumira ng higit 60,000 ektarya. Tama. Ito si Dr. Genia Yurkovsky. Binuo ng kanyang team ang FireWave, isang AI-powered acoustic sensor na nakikinig at mabilis matukoy ang wildfire sa ilang minuto. Kailangan ng kamera ng usok para makita ang sunog, pero ang tunog ay agad kumakalat kapag nagsimula ang apoy. Oo, kaya isa ito sa sensor namin. Ito mismo ang sensor. Natutukoy namin ang apoy gamit ang mga sensor na ito at narito ang solar panel para mag-charge ng mga sensor. Pwede itong manatili sa pulo ng 5 taon nang walang maintenance. Magpapadala lang ito ng abiso kung may sunog at nakabase ang pagtukoy namin sa tunog. Gaano kabilis matutukoy ng sensor na ito ang sunog? Karaniwan, kaya namin matukoy ang sunog sa loob ng 2 o 3 minuto. Ang sensor ay nakakabit sa app na maa-access mo sa telepono o computer. Kapag may sunog, agad itong magpapadala ng alerto sa iyong device. Tama, magsisimula na ang masayang parte. Magsisindi tayo ng maliit na apoy para makita gaano kabilis ma-detect ng sensor. Pangako, magiging ligtas tayo hanggat maaari. Tama ba? Oo, ang saya nun. Ang timing din. Sige, sisimulan na natin ito. Sa alas 11, sa totoo lang. Hintayin natin at tingnan kung gaano katagal bago ma-detect ng FireWave sensor ang tunog. Ayan na. Makikita mong na-detect na ito. Wala pang 2 minuto bago na-detect ng bumbero, tingnan ang lokasyon. Natanggap nila ang coordinates ng mga device na nakadetect ng sunog. Pwede rin nilang pakinggan ang mga recording ng sunog at yakin na ito nga ay sunog. Mahalaga ang 2 minuto dahil na yon, ang mga kamera na ginagamit pang detect ng wildfire ay kadalasang natatagalan, 20, 30 o hanggang 60 minuto bago makita ang sunog sa makapal na gubat. Ang agwat ng oras na yon ay pwedeng maging pag-iitan ng buhay at kamatayan. Kaya ito ang nagbibigay sa inyo ng idea kung ano talagang itsura ng mga sensor kapag nakakabit na sila sa mga puno. Layunin na magkaroon ng daan-daan o libu-libong ganito sa mga kagubatan sa mundo na kayang maagap na makadetect ng sunog gamit ang tunog. Ito ang pinakabago naming modelo ng mga sensor. Ang solar panel dito ay bahagi ng sensor. Nag-integrate rin kami ng satellite communication para sa mga sitwasyong walang cellular coverage. Lumagawa na kami ng mass production line at magiging handa sa ilang buwan. Ang nakakabalib dito ay karamihan ng mga wildfire ay sanhi ng mga tao na nagdedesisyong magsindi ng apoy sa gitna ng kagubatan, katulad ng ganito. Sa Israel, bawal magsindi ng apoy sa pampublikong parke, pero makikita mong hindi talaga sinusunod ng mga tao ang mga patakaran. May fire pit dito at isa pa roon. Ito ang sanhi ng malalaking wildfire. Sa US lang, kinatayang umaabot sa $100 bilyong kada taon ang pinsala ng mga wildfire. At may mahigit 2.2 milyong bahay na matatagpuan sa tinatawag na high-risk areas. Ibig sabihin, napakataas ng insurance premiums. May ilang insurance companies na ayaw na mag-cover ng mga bahay doon. May 50 sensors na nakadeploy ang FireWave sa Israel ngayon at daan-daan pa ang ilalagay sa US ngayong season. Ang layunin ay gawing panalo ang tao sa laban kontra wildfire sa pamamagitan ng pagkarinig sa apoy bago pa ito makita ng kahit sino. Sana makatulong ang produktong ito sa mga tao sa mundo at tuluyang masolusyonan ang problemang ito.